kumpara mo naman doon sa tatay na talaga ng mga, oo yun, talaga, ako usually, all known as talagang bilib ako doon sa tatay niya. Noon, sa tatay niya noon. Pero ngayon ito, yung anak, si Pulburon, Kutingers, nako po. Walang kabuhay-buhay, walang kamalay-malay, no? Yun. Magandang umaga sa inyo ating lahat, ating mga kababayan. At syempre, bago tayo magsimula, ha? Maraming salamat pala sa mga bago kong subscribers sa aking YouTube channel. At syempre, sa mga nanood, no? Maraming salamat po sa inyo, ha? Like and share lang po, guys, para marami pa tayong pag-usapan at marami pa tayong isyong ilabas dito at anong panibagong reaction videos. Ha? Ako nga po pala to, ha? Si Calcio TV. Calcio TV nagbabalik. Calcio TV nagbabalik. Ito, pag-usapan na naman natin itong isang issue na to. Grabe na to. Talagang mukhang isang malaking gulo ang mangyayari na naman, ha. BP Sara, no? BP Sara ipapa-impeach na, no? Si Attorney Harry Roque magsalita na, no? Talagang makakalaban nyo ang taong bayan, no? Pag ginawa niya, ha? Dahil sa pagpalag nito ni BP Sara dito sa gobyernong Pulpul, talagang magkakaalaman na po, no? Talagang pumalag kasi si BP Sara at naglabas ng mga baho nitong mga kamote na to. Yan, ito, panoorin natin to, ha? Panoorin natin. Vice Presidente, hindi siya ang makakalaban niyo, kundi ang mga taong naglukluk sa kanya sa pwesto. Wala ng buwelo-buwelo at agad ng binanaan ng former palace spokesperson at veteran lawyer Attorney Harry Roque matapos kumalat ang balitang ipa-i-impeach na mismo si BP Sara dahil sa paglabas nito ng katotohanan at di umunay kabalbalan raw ng gobyerno. Magmula nang pumalag si VP Sara sa lahat ng mga hindi magagandang ginagawa ng Marcos administration, isa raw ito sa punot-dulo ng dahilan kung bakit dapat raw ipa-impeach si VP Sara. At isa raw sa makapag-benefit ng ganitong panukala ang House Speaker na si Martin Romualdez na maagang tila nabuking sa... Inaano kayo ngayon, ha? Papa-impeach nyo na? Kasi naglabasan yung mga baho nyo, ha? Yun talaga, pumapalag talaga yan sila, mga Duterte, ha? Hindi yan tumakampi sa mga sablay na ginagawa at may mga mali na ginagawa dito sa bansang Pilipinas. Kung ngayon, ipapa-impeach nyo, ha? O, di ba? Hindi, subukan nila, di ba? Subukan nyo ngayon yan. Subukan nyo. Taong bayan talaga mga kalaban nyo dyan. Dahil alam naman ng taong bayan na talagang ilalabas ni BP Sara yung mga kabantutan nyo dyan sa loob ng palasyo. Yung mga panay lang kayo bulsa at pagpaparami ng kwarta. Ang problema pa rito ang kinakwarta nyo yung kwarta ng mga taong bayan. Ayan, ngayon, papa-impeach nyo, di ba? Sige, panoorin natin. Ambisyong maging Pangulo. Ngunit mukhang hindi magiging madali para sa House of Representatives na ipa-impeach si VP Sara. Dahil bukod na siya lamang ang katangi-tanging public official na nakakuha ng consecutive high trust and approval ratings sa mga independent surveys magmula nang maupo ito sa pwesto. Ang taong bayan raw mismo ang makakalaban ng mga likong opisyalis ng gobyerno. Yan. Diba? Mga likong opisyalis. Sige. Banatan nyo na ngayon si BP Sara, diba? Romualdez. Lalabas yung mga niyan, diba? Isipin nyo, tagal lang termino niya, naglalabasan na yung mga problema sa buhay niya, yung mga problema at issue na ginagawa niya na walang katotohanan, kundi paninira lang sa mga Duterte. Kaya yan, paghandaan mo talaga yan dapat, Romualdez. Kasi, nako, palaban niya si BP Sara, hindi mo kayang baluhurain yan. Talagang makikipagdikdikan sa yan, di ba? Kahit walang itlog yan si BP Sara, kahit walang bayag yan, talagang makikipagdurugan yan. Kung durugista ka, mas durugista yung mga yan. Di ba? No, ang isa sa mga panukalang ipa-impeach si VP Sara ay ang pinakamaling desisyon na gagawin ng Marcos administration
kung sakasakaling iusad at ipilit ng Kongreso ang pagpapatanggal kay VP Sara sa kanyang pwesto. Babala pa ni Atty. Harry Roque, hindi raw gugustuhin ng ilang mga kongresista o mambabatas ang magiging resulta kapag ipinagpatuloy nila ang ganid na plano para patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto. Panoorin ang full video kung saan tila nagbigay ng hudya at babala ang former palace spokesperson at veteran lawyer na si Atty. Harry Roque na kahit may nakarating sa kanyang balita na ang plano raw ng ilang mga mambabatas ay taniman ng kaso at issue si VP Sara. Ayan, di ba? Tataniman nyo na ngayon. Ngayon, bakit? Hindi nyo ba kaya sa mga ano yan? Ngayon, gagawa na kayo ng paraan. Di ba, gaya? Ito pa kayo. Di ba, si FPRRD nga halos gulpihin nila, di ba? Halos talagang tirahin nila doon sa loob ng, di ba, ng Senado, the Senate hearing na yan. Kasi ayaw nila, mga kababayan, mga netizens, ayaw po nila ng Administrasyong Duterte. No? Kasi may mga kabalbalan sila at liko-liko yung mga ginagawa nilang sistema na pagpapaikot lang no? Pagpapaikot lang ng mga taong bayan na ganto ganyan, pero yung totoo pala walang nangyari. Magpasalamat tayo na may pumapalag no? May pumapalag sa mga ganyang sistema, sa ganyang panunungkulan, no? May pumapalag sa mga ganyan. Mas maganda ho yung ganyan kasi pag walang ganyan, Diyos ko po, kawawa tayo, kababayan, no? Kawawa tayo. Api-apihan at naku po, ang kapangyarihan na naman ng mali, no? Yun nga mangyayari na naman dyan yung makukulong yung tama kasi may pera yung mali. Yun yung sinasabi natin, di ba? Kaya ayaw nila ng Administrasyong Duterte. Yan, sige, impeach nyo si VP Sara, kayong bahala. Pero tandaan nyo yan, talaga totoo yan. Ang makakalaban ho ninyo dyan ang taong bayan. Di ba? Kagaya niyan, titira na naman sila ng mga ganyan para matakpan yung issue na lumalabas ho sa kanila, no? Ito nila tamba, no? Yun yung gagawin nilang pagtatakip sa nangyari. Pag natakpan ho nila yan, alam na, malaya sila na gawin yung kagustuhan nila, no? Na hindi na halata ng taong bayan na inuunti-unti na palang ubusin yung kaba ng bayan. Yan, tandaan nyo yan, Mapatanggal ito sa pwesto, mukhang hindi raw sila magtatagumpay dahil bukod sa napakaraming files at evidences na hawak ni VP Sara laban sa gobyerno, tila ang taong bayan mismo makakalaban ng mga ganit sa pwestong nakaupong politiko. Panoorin ang full video. Bakit itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara? Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intention nila mawala yung banta sa kandidatura ng tambaluslos. Pantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At siyempre, magagalit ang tao bahay dyan dahil lumalabas ang talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw na umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay nang nakaupo dyan ang Marcos. Hindi. Kung yung tatay niya, pwede pa mangyari ulit yun, no? Yung tatay niya, si senior, no? Yung senior. Kasi yun po talaga, talagang magaling na presidente yun. Kahit naman pa ganun-ganun talaga yung tatay nila, yun ho talaga yung hinangaan nun ng mga netizens, no? Yung mga ng taong bayan. Nakakala nila, mangyayari kay Kuting. Pero, wala. Walang alam, guys. Puro lang to, puro gala, puro pagpapasikat, no? Puro kwentuhan, pero wala. At tingnan mo naman, kumpara mo naman doon sa tatay na talaga ng mga, yun, talaga, usually, all known as talagang
bilib ako doon sa tatay niya. Noon. Sa tatay niya noon. Pero ngayon ito, yung anak, si Pulburon, Kutingers, nako po. Walang kabuhay-buhay, walang kamalay-malay, no? Yung mga aso yung pang ulol, masyadong maraming banat, ang daming sinasabi, no? Sa mga Duterte at gusto nilang sirain. No? Di ba? Na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Attorney Harry Roque, tama ka dyan. Ganyan gagawin nila para yung issue matakpan. Ang Marcos, walang masilip sa kanila. Di ba? Pero hindi nila alam. Sheesh! Lumalabas na ngayon yung problema. Lumalabas na ngayon yung ano ang katotohanan sa likod ng camera, di ba? Yun ang sinasabi. Kaya, bibirahin nila si VP Sara dyan. Talagang gagawa nila yan ng parano. Para mag-i-recycle nila, yun na nga papalabasin nila. Para sila, ang tingin ng tao okay, tas itong mga Duterte bagsak. Pero, buti na lang, yan, meron tayong lumalabas, may mga lumalabas na sources, may mga lumalabas na issue, at may nakakita at nakakadinig sa mga mali. Ayan, VP Sara, di ba? Yung lumaban sa VP Sara ngayon, di ba? Kagulo kayo ngayon. Tingin ko, mula ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang ito kay VP Sara. Intensyon nila, mawala yung batas kandidatura na tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng kamera. Pero ngayon, naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahan tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Pantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon natatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yung pa ang hindi matatanggal. At siyempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas ang pinagagahaman sa kapangyarihan ng administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw na umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil kung na sila, ay may ipupo ng 20 years na upo. Maybe ang gusto nila, panghabang buhay ng nakaupo dyan ng Marcos. At alam naman natin, kaya napakaaga pa ng eleksyon, tinira na nila yung budget ni Inday Sara noong 2023, di ba? Kaya nga tayo narito ngayon, na nawarak ang unity dahil nga doon sa panira nila, pagbawas nila sa budget ni Inday Sara, isang pamamaraan para mawala nga ang banta sa kandidatura ng kanilang susunod na Prime Minister. Ngayon, ano kaya ang basehan? Well, nandiyan yung sinasabi nila, intelligence fund. Ang presidente nagbigay. At ang presidente, galing yan sa kanyang contingent fund. Talaga naman ang contingent fund, pagagastusan yan para dun sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So, legal yun. Kung meron dapat ma-impeach, yung presidente dapat ma-impeach, kung ang gagamitin nila yung 221 million na galing sa contingency fund ng presidente. Hindi ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na dinistribute sa lahat ng satellite offices ng DP at saka MOOE naman. Diba? Grabe, no? Talagang babanatan nila, ilalabas talaga nila, no? Papalabasin nila na si VP Sara lang may issue sa nangyari. No? At yun pala, gusto palang mangyari na talaga nitong mga Marcoses, itong mga kuting Pulburon administration. Gusto pa nilang palabasin na wala dapat nakitang issue sa kanila. So, VP Sara, babanat-banatan nila ang mga Duterte. No? So, ikaw kababayan, anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa mangyari na to? Ako, paggigilan nyo to. Maniwala kayo sa akin. Pag nangyari to, talagang babalik sa mga kongresista yan. Diba? Oo nga, ang dami rin naman talagang not well-performed talaga dyan sa, diba, mga kongresista. Pero, isipin mo si VP Sara pa talaga talagang babanatan nila sa VP Sara. Nako, isang malaking yan.
dagok sa inyo yan pag nangyari ang mga gusto niya yan. Pag nangyari yan mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Yung Marcos wala pong mangyayari sa bansang Pilipinas. Ngayon pa nga lang, di ba? Nakikita nyo, nararamdaman nyo kung saan na. At puro salita lang ho yung nakikita natin. Puro kwento, puro walang kasaysayang, walang humpay na to. Banat lang, batikos lang, no? Kasi MOE, yan yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga, Nobyembre na na-release yan eh. So talaga may mga kulang na budget. Wala ng budget kasi umupo siya, matapos ang June 30, ubos ng budget. May mga gastos na hindi na kailangan pag-gastosan. Natural, kailangan humanap ng paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa presidente, pinagbigyan naman siya. So kung meron dapat na-impeach dyan, dapat pinagbigay, hindi yung pinagbigyan. O gumagawa sila ng issue na ang bilis daw na gastos ng 125. Bakit hindi? Nobyembre na yun. Kapag pinatagal mo pa, 19 days ata nila nagastos yun. Alam mo, ibig sabihin lang dyan, within 19 days, dapat ma-obligate. Hindi naman ibig sabihin na lumabas na yung pondo within 19 days. Dapat lang yung pagbibigyan na identify na at sinasabi mo na meron ng pinaglalaanan nitong pondo nito. Hindi naman ibig sabihin yun na talaga gagastusin mo to the last centavo. Dapat lang ma-obligate kasi kapag matapos ang taon at hindi nagastos yan, babalik at babalik yan sa general fund. Bakit pa humingi si VP Sara kung hindi naman talaga gagastusin? Pero may mga nagarinig ako na dadagdagan daw nila. Yung issue na yan, nakabinipin pa sa Korte Suprema. So legal issue yan. So kinakailangan antayin ng Kamara kung tama ba o hindi para mag-classify yan sa isang graft or corruption. Kasi yun yung basihan. Treason, graft and corruption, betrayal of public trust, yan yung mga dahilan. So dahil nasa Korte Suprema pa, dapat respetuhin naman yung jurisdiction ng Korte Suprema na magresolba ng mga legal na issues bago mag-ground for impeachment. Pero ang sabi ng aking bugwit, dadagdagan daw nila. Meron daw pera na post-delivery ng textbooks. Pero tignan natin, walang ebidensya. Kasi kung may ganyan naman talaga, meron dapat na report yan. Pero duda ako dyan dahil napaka-particular talaga ni VP Sara. If at all, ang mapupula ko sa kanya, sa ingat niya, medyo mabagal ang implementasyon ng project. Now, magkakaroon ba ng issue sa computers? But sa tingin ko, wala. Kasi may scandal naman involving appropriations chairman sa ko na wala namang kaso na isa pa dun sa overpriced na mga computers. Pero alam ko, dahil nga dumating si Inday Sara sa DepEd na nandiyan na yung scandal na yan, talaga nag-ingat siya. Kumuha talaga siya ng mga eksperto at hindi lang po yan. Rinikwan niya na ang DICT Secretary, si Ivan Uy, ay aprubahan ang technical specifications nang hindi na makulit yung skandalosong laptop procurement. Wala siyang pinabid na laptop na specification hindi aprobado ng DICT. Minarinig din ako na may mga alawan. Di ba? Aprobado naman lahat eh. Lahat, di ba? Aprobado. Kasi may eksperto po yan. Kasi VP Sara, hindi naman yan na bobo na sinasabi nyo, kagaya ni Pulburon. Di ba? Siyempre, lahat ho yan, may pinagdaanan niya. May mga eksperto hong talagang na ano dyan, para ho hindi sila masira o pag in case na hinanap, may katunayan, no? 'Di ba? Ngayon, binabanatan kasi nila, yan nung nag-ano si VP Sara yan sa DepEd, 'di ba? Pero alam niyo kasi mga kababayan, alam naman natin kung anong totoo, alam natin kung anong katunayan, 'di ba? Kaya yung masasabi natin diyan kala naman nila, porket ganyan sino to? Ha? Uy, nag-vlog ka. Si Neneng yan, yung kang nag-iusap. Kaya yun nga ho, 'di ba? Mapanoorin natin. Na hindi naibigay, pero kung hindi naibigay, bakit impeachable yun? Kasi kung graft and corruption nga yan, probably dapat merong pera lumabas na binulsa. Pero kung allowance naman na hindi nabigay, anong kasalanan doon? Wala. Ang suma total, wala namang saysay talaga yung impeachment. Walang basihan. May numero ba sila? Meron. Pero pati yung aking mga kaklase ng 17th Congress na siga na ngayon dahil sila yung third termers, alam naman nila na sa politika, walang forever.
At dahil nandyan nga yung pulboronic video at nandyan yung authentication, sino magsasabi na kampante ang mga miyembro ng Kamara na magtatagal ang Presidente Marcos Jr.? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung may mga hakbang na gagawin ng militar. Pero sa tingin ko kasi, ang mga militar kapag duda sa isang sundalo ay drug addict, pinaka-drug test kagad. At kapag positive, sisati kagad sa kanyang trabaho. Kaya nga, Takin nyo, Presidente, kaya nga, no? Ba't ko ito si Kuting, ayaw niya magpa-drug test? Yan kasi ang problema, guys. Pag yan nadali, di ba? Oo nga, totoo naman yan sa mga sundalo, sa mga drug test, di ba? Always, lahat naman kung saan pupunta, may drug test. No? Kasi pag positive ka, out ka na dyan. Di ba? But ito na mga si Kuting, hindi naman na magpa-drug test daw para magkaalaman, no? Di ba, nakaraan napanood nyo, hinahamon na siya ng Bibisara. Mag-drug testan tayo, di ba? Para magkaalaman kung talagang sino nga bumibira ng pulburon. O ano, ha? Labang ka na ngayon. Ngayon, titira-tiraan nyo si BP Sara. Di ba? Kaya yan, talaga magpa-drug test dapat yan. Para lahat po, pantay-pantay. Wala akong kinikilingan. No? Lahat same. Para walang sinasabing dayan sa nangyayari, no? Kaya ikaw, Kuting, yan na, magpa-drug test ka na. Sama mo yung mga bata mo, yung mga tambalus-lus na yan. Di ba? dahan na gumagamit ng drug use at itong authentication nito nasa Amerika pa nang galing, sa LA pa, yung capital of the world, mahirap baliwalain. Siyempre sa Senado, well, iba po talaga sa Senado, wala silang pakialam. In the sense na hindi sila sumusunod sa isang speaker na nais na tanggalin ang isang katunggalin sa 2028. Kasi sa Senado, lahat sila po pwede silang mag-ambisyon maging presidente. Pero dahil na po ang mandato nila galit sa datong baksa taong bayan, at dahil wala silang sinasambang Senate President ay isa lang sa kanila, yes, he is the first amongst equals, pero hindi talaga gano'n ang katinding hawak ng Senate President gaya ng Speaker of the House na siya nagdedetermine ng budget, sa tingin ko, mas magiging independiente ang mga senador. Pero ang sumatotal, alam naman ng tao na talaga ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang ito hindi sa gaya na yung lahat ng binabato nila sa akin, paninira lang laban sa akin dahil ang ako ay isang paiso, isang maingay na nagsasabi na ang Marcos Jr. administration ay hindi tupad sa pangarap at dapat sentensyahan na ng taong bayan ng pagsisante sa kanyang pwesto. Yun. Diba? Ang ganda. Ang ganda, no? Mga kababayan, ganda lang sinabi dito ni Attorney Harry Roque, no? Kaya yan, tandaan nyo, ha? Kung gusto nyo talaga yung pulburon moments at pulburon na administrasyon, kayo hong bahala, mga netizen. Kayo hong bahala kung masaya kayo sa nangyayari sa Pilipinas, no? So yun guys, maraming salamat sa nanonood, ha? Hindi ka pa nakasubscribe, ha, sa aking YouTube channel, ha? Maaari ka mag-subscribe, i-hit mo ang bell on para lagi po tayong updated. At yung mga nag-subscribe, no? Maraming salamat po, ha? At paka-like and share yung video natin, guys, ha? Maraming salamat, guys. Susunod po ulit na pagkikita natin, ha? Pwede kong mag-comment dyan kung meron kang mga opinion dito sa ating binabagong reaction videos na grabe na talaga, no? Ipapa-impeach na si VP Sara. At kayo mga netizen, ha? Kung gusto niyo talaga yung pulburon moments, kayong bahala. Sa amin dito, ang pinag-uusapan na issue yung sa katotohanan ho, no? Yung sa katotohanan lang. Hindi naman ho ito para sa amin, kundi para rin sa bansa Pilipinas. Kaya ho tayo naging reaction or may mga lumalabas na issue na ganyan. Okay, maraming salamat guys. Bye-bye. Thank you.